Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na yun sure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na election ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob na mala group message, group chat, lamay yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na
Uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo, yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na, kaya finidan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then, boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. So mga kababayan, nung una ko po napanood yan, hindi ko po talaga masyadong pinatulan dahil para po sa akin chismis yan no? So disclaimer, maaari pong chismis yan, pero nung nakita ko po itong balitang ito, na nabasa ko from Attorney Jesus Palsis, no? May binahagi siya and then may papakita ko sa inyong balita na mukhang kinukumpirma po yung mga sinabi ni Sian Gasa. Sabi dito ni Attorney Palsis, number 1, GMA 7 confirms that Duterte sought asylum in Hong Kong from China but was denied. Number 2, Duterte was betrayed twice by PBBM and by China. I think China lang ang nagbetray sa kanya, hindi si PBBM, no? Walang ganon. Number 3, Duterte had 5 tickets or bookings to return from Hong Kong to Philippines. Number 4, PNP General Torres sent 2,000 police to Davao International Airport as show of force to dissuade and discourage Duterte from flying to landing in Davao. Number 5, PNP General Torre ensured that Duterte's plane disembarked at gate 116 so Duterte can be whisked away on police coaster straight to Villamor Air Base. Number 6, Master Strategist Duterte, dito ako natawa. Master Strategist Duterte was checkmated by PBBM and General Torre. Basta Duterte DDS kamote. Sabi po yan ni Attorney Jesus Palsis. And then itong balitang to, sabi dito, Duterte's China asylum bid rejected. Ayan mga kababayan. Again, ako po, hindi po ako sumasang-ayon sa sinabi ni Attorney J. Palsis na tinraidor po ni PBBM si dating Pangulong Duterte. No, walang ganun. No? Naging mautak lang po si Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung sinasabihan nilang weak, tahitahimik, no? Na talaga namang minamaliit nila, in-underestimate nila, hindi daw marunong magpresidente, mahina daw, o ayan. No? Ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni Sian Gasa, meron tao, si dating Pangulong Duterte, sa camp ni PBBM. So bilang utakan, yung taong yun nahalata na siguro ng camp ni PBBM, na kumukuha ng impormasyon patungkol sa warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte, binigyan nila ng maling impormasyon na narelay naman sa camp ni dating Pangulong Duterte, kaya napauwi dito sa NAIA, sa Pilipinas. As a result, na aresto po, no? So, nagkautakan po dito, no? So, yung sinasabi nila na master strategist, master tactician, chess master, ay nautakan po, no? Nung taong minamaliit nila at sinasabihan nila ng weak, in-underestimate nila si PBBM, no? Kaya yan. Kaya dapat wag pong maingay, wag madaldal, wag puro kuda ng kuda. Dapat nag-iisip bago umaksyon. Hindi yung ang ingay-ingay, hindi naman pala gumagamit ng utak, no? Hindi naman pala matalino. So, nakita po natin ngayon, no? Kung ano yung resulta. So, pagkakaunawa ko po, nautakan talaga sila ng camp ni PBBM. Pero ako po naniniwala, wala pong tinraidor. Hindi lang po talaga magaling mag-strategize ang camp ni dating Pangulong Duterte. And kung totoo man yung sinasabi ni Sian Gasa na hindi siya nakinig sa mga lawyers niya at doon siya nakinig sa anak niya, well, tanungin po natin ang sarili natin, sino po ang naging dahilan kung bakit po naaresto si dating Pangulong Duterte, no? So, yun lang mga kababayan. Anyway, ginagawa lang naman din po ng gobyerno natin ang obligasyon nito na pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng hustisya sa pare-parehong side, sa akusado at sa mga sinasabing biktima. So, kayo na lamang po ang humusga mga kababayan. Chess master, master strategist,
master tactician or doon tayo sa weak, in-underestimate, pero siya pa rin po yung nagtagumpay. Kaya sa panahon ngayon, hindi po talaga dapat hindi po talaga dapat nagyayabang, hindi po nauuna yung yabang at pagiging hambog. Maging mautak, matalino. Yun lamang mga kababayan, sana po yung makapag-comment kayo at malike yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.